Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At ang misa natin tuwing Lunes ng umaga ay tinatawag nating Misa pro Populo o Misa o Mass for the People. Ibig sabihin, inaalay natin ang misa na ito para sa intensyon ng lahat nating mga parokyano, lalo na kayong nakikiisa sa misa na ito. Pati na rin mga kapatid natin na nasa online mass. Kaya pagka misa pro populo ay walang partikular na nagpapamisa na tao. Kaya itong misa na ito talagang iniaalay para sa mga intensyon ng lahat ng mga mananampalataya ng ating parokya. Kaya itaas natin ang ating intensyon sa Panginoon. Ipagkaloob niya ang mga grasyang kailangan natin upang lalo tayong makasunod sa Kanya. At bilang paghahanda natin sa banal na misa, muli nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarasahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad. Kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyukuran nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pa't nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihinga nila sa tabi ng alinman dambana, ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipunin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina.
na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang mga matitipuno, at di maililigtas na mga kawal, maging ang kanilang mga sarili. Walang tatamaan ang mga manunodla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sino mapang-apid sa ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanila ay nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y akong pagwikaan, upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahin. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog na pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo, saan man kayo pumaroon."
Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag tumawag ang Panginoon, kailangan din ang tugon natin agad-agad. Hindi natin pinagpapaliban ang pagtugon sa Panginoon. Ito ang mensahe ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon. Kaya merong isa na nais sumunod sa Kanya, sabi niya, pero uuwi muna ako. Ipapalibing ko muna yung tatay ko. Pero sabi ni Jesus ay, hayaan mong ipalibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ibig sabihin lang ay ang pagtugon sa Panginoon agad-agad. Kailangan nating bumitiw kahit sa mga mahal natin sa buhay, na may tiwala na hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya yung pagtugon ay agad-agad, merong sense of urgency. Madalas naghahanap tayo ng perfect timing para tumugon. Pero ang perfect timing ng pagtugon ay yung pag narinig mo na ang tawag ng Panginoon. Madalas marami tayong dahilan. Busy pa ako. Meron pa akong inaasikaso. Meron pa akong mga responsibilidad na dapat harapin. Hayaan mo, sasama rin ako sa paglilingkod, lalo na sa simbahan. Tatapusin ko lang yung mga personal kong mga alalahanin. Yan ay madalas na kinakatwiran o dinadahilan ng mga tinatawag maglingkod. Pero sabi nga, pag narinig mo na yung tawag ng Panginoon, ang perfect timing ay ngayon na. Yung mga alalahanin, hindi mauubos yan. Yung mga dahilan, hindi titigil. Madadagdagan pa. Maraming mga dahilan na susulpot para ipagpaliban natin yung ating pagtugon. Nung ako'y nagpare, marami rin akong ginawang pagpapaliban, pagpapadelay. Pakiramdam ko, hindi pa ako handa. Pakiramdam ko, kailangan ko pa ng 1 taon. Matapos ng aming seminary training, hindi kaagad ako nagpa-ordain. Sabi ko, 1 taon pa. Pero pagkatapos ng 1 taon, pakiramdam ko, hindi pa rin ako handa. Kailan ba tayo magiging talagang handa? Hindi mangyayari yon. Ang mahalaga, tumugon ka na ngayon at ang Panginoon ang iyahanda ka para makatugon sa Kanyang tawag. Ang perfect timing ay ngayon. Kaya minsan nating marinig ang Kanyang tawag sa iba't ibang direksyon. Tinatawag tayong magsisi, tinatawag tayong magbagong buhay, tinatawag tayong sumunod sa paglilingkod, tinatawag tayo sa isang uri ng pagsisilbi. Pag narinig natin ang tawag ng Panginoon, huwag nating ipagpaliban.
Ito ang himutok ng Panginoon sa unang pagbasa natin sa aklat ni Propeta Amos. Ang bayang Israel lagi niyang tinatawag na magbalik loob sa Kanya, talikuran ang kanilang kasalanan at makipagtipan sa Kanya. Kaya lang, madalas, ang Israel nagbibingi-bingihan, pinagpapaliban yung tawag ng Panginoon. Namumuhay sila sa pagkakasala. At kung pinakinggan nating mabuti yung unang pagbasa natin, mga karumal-dumal na kasalanan ang ginawa ng bayang Israel. Naroroon sila'y nangungurakot sa mga mahihirap, inaalay pa sa templo, merong mga mag-ama nakikipagtalik sa iisang babae, mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya sabi ng Diyos sa kanila sa pamagitan ni Propeta Amos, parurusahan kayo sa karumal-dumal na kasalanan na ginagawa ninyo. Hindi ninyo pinakinggan ang tawag ng Panginoon. Kaya nga yung salmong tugunan natin maganda. Tinig ng Diyos dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Ako, maraming ayaw pumansin. Minsan tayo yon. Naririnig natin ang tawag ng Diyos, magbagong buhay ka na, tigil mo na yung kasalanang ginagawa mo, alam mong kasalanan. Sa puso natin, naririnig natin ang tawag ng Panginoon, di lang natin pinapansin. Kaya yung salmong tugunan ay bagay na bagay sa atin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng mga ayaw pumansin. Mga kapatid, ang perfect timing para tumugon sa Panginoon ngayon. Tinatawag tayo ng Panginoon ngayon. Kung hindi ngayon, baka huli na bukas. Baka wala ng bukas. Kaya minsang marinig natin ang tawag niya, ang katok niya sa puso natin, tugunin natin ngayon. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawalan ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang katapusang presensya ng Diyos ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal, lalo ang mga may sakit at mga may pagsubok sa buhay. Pinagdarasal natin lahat ng ating mga parokyano, lahat ng nakikiisa sa misa na ito, pati ang mga kapatid nating nasa online mass. Ipagkaloob daw sa atin ng Diyos ang intensyon natin ayon sa kanyang kalooban. At tahimik din nating ipanalangin ang mga personal nating kahilingan. Panginoon, pansinin nawa namin ang iyong tawag at tugunin namin ito ngayon na. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
pagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa
sa'yo, wag nawang pababayang masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot kapayapaan, pag-ibig, Panginoon ko. Hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutang mabighani. Sa panandalian at huwad narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Sigwa sa aking kalooban, yung masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, yung anak ng mayakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.